first and second gear lang yung may power. Mahina yung torque niya, hindi siya nakaka-intimidating tingnan. Ay naku naman, si tatay tawid lang ng tawid. Iba muna natin to. Dito tayo sa malayo. Wow, gaan talaga ng bike na to. Grabe, sobrang laki ng kaibahan. Alright, good morning guys. So kung makikita nyo, hindi na tayo naka GSX 1000. So sinap kasi natin siya dito sa ZX4RR for the reason na ang hirap ipan daily ni 1000 eh. Grabe talaga yung gastos. Wala kasi tayong small bike, di kasi kasya sa garahe. Actually hindi na to first impression ride. Nakuha ko na to na around 1 week ago. So yun, pero hindi ko pa siya nagagamit masyado. Isang beses ko pala siya nagagamit. So ngayon ko palang mabibigyan ng feedback talaga yung bike. Kasi nung huling gamit ko na ito, kasama ko si Missy. So cold start muna tayo. It's 6:45 in the morning. So yung exhaust pala natin is naka Termignoni SO01. Slip on lang to, hindi to full exhaust. So Termignoni. Tapos naka ano pa tayo, carbon na subframe sa chassis. Ito sa tail fender. Then ito yung sa may seat cowl, pillion seat, and then yung cover. Grabe, sobrang loaded na rin ito nakuha ko. So first startup tayo. So may catalytic pa to, hindi pa to full exhaust. Naka slip on lang yan, slip on. So hindi ko alam kung papatanggal ko pa yung catalytic kasi sobrang ingay na niya. So ngayon, ito yung magiging first impression ride natin sa bike. So samahan niyo ako. Uwi lang muna tayo sa may Plaridel, sa kabilang bahay natin, para mag change oil. So yeah, samahan niyo ako. Kaya tayo. Okay, balik tayo sa usapan natin. First, nanonotice ko, coming from 1000cc, tapos bababa ka ng inline 4 na 400. Grabe yung significant difference nila. As in talagang mararamdaman mo yung nawalang power sa'yo. I mean, don't get me wrong ano naman to, tumatakbo naman to ng 200 plus, which is katulad ng 1000cc, tumatakbo rin naman ng 200 plus. Kaso ang nawala kasi dito is yung power every time na kailangan mo siya. So alam mo yun, yung first and second gear lang yung may power. I mean yung may yung may torque talaga na mararamdaman mo. Pero pagdating sa third gear and paakyat, sobrang gradual na nung power, sobrang linear na. Kasi sobrang pwedeng kahit sa baguhan hindi magugulat sa power. So yun, kagandahan nito, laki ng tipid sa gasolina kasi nagdaan na ako sa first bike ko is 500cc, which is adventure bike, yung Benelli TRK 502X. So nabitin ako dun. Then nagpalit ako ng CB650R, which is yun nga, yung medyo inline 4 na rin, na medyo may power. Then after that, nagpalit ako ng Z900. Then after ng Z900 ko, nag 1000 ako, which is yun nga yung last bike ko na GSX-S na 1000. So nasa 1000 na ako. Bakit pa ako bumaba, diba? Actually ito lang sa akin lang to. Nung naabot ko yung 1000, parang alam mo yun, parang okay, naabot ka na yung 1000. Ito pala yung pakiramdam nun. So parang sa daily, I mean sa lifestyle ko or sa riding style ko, hindi pwede yung naka 1000 lagi. Kasi katulad yan nung nasabi ko kanina, ano ko siya, daily bike ko siya.
So hindi talaga siya advisable unless marami ka talagang pera. Pagdating sa power, sobrang laki ng difference. Mahina yung torque niya pero tumutulin siya. Meaning tumatakbo siya ng 200 plus. Alam ko parang ang top speed nito kaya mag mga 220 or 230. Para sa 400cc sobrang lakas nun. Kaso yun nga ang problema, parang since high revving bike siya, sobrang wala siyang power sa low to mid RPM. So nagkakaroon lang siya ng power pagdating ng mid to high RPM. Kasi kung titignan mo ang max RPM rev range ito ay 16,000. Grabe, sobrang taas ng RPM limit niya. So talagang high revving bike siya. Pagdating naman sa ergonomics, may konting difference lang coming from a naked bike na hyper naked, which is yung GSX-S. But hindi siya kasing dapa katulad ng 6R. So yun yung nakakatuwa sa kanya. Hindi ka ganun mapapagod. I mean, feeling ko kahit ilong ride ko to, hindi sasakit likod ko eh. Ewan ko, baka pwede rin dahil sa height. Kasi ko 5'8", 5'9", parang ganun. So hindi talaga higang-higa. I mean, hindi ko inaabot ng pilad yung handlebar. Kasi ang downside ng mga hindi pinalit sa height, medyo na-stretch sila. Hinihiga talaga nila para maabot nila yung handlebar. Sobrang friendly nito, ibang daily at ibang long drive. Maniwala kayo sa akin. Riding position niya, comfortability, okay naman for me So okay naman kahit traffic, nakaka-enjoy. Isa sa mga benefits ng ZX4RR is yun nga, matipid sa gasolina, magaan, and kahit sports siya, hindi siya ganun nakakapagod i-drive. Kasi medyo mataas pa yung clip-ons niya. Mataas pa yung clip-ons niya para sa sports. Kahit na nakakategorize to as super sports, hindi pa rin siya ganun kadapa. Which is sakto lang. Pwede mo naman i-lowered yung harap kung gusto mong medyo bumaba. And nako-customize naman yun. One of the good things pala about the ZX4RR is naka-quick shift and auto flip siya. So para sa 400, sobrang sayang magkaroon nun. And sobrang smooth, as in sobrang smooth ng shifting niya. As in, I don't know pa pagka na-change oil ko ito mamaya, kasi nung sinilip ko yung langis nito, parang medyo malapot na, medyo nangingitim na, parang dew na. Talaga pang palit. Isa pa pala sa benefit ng ZX4RR is kung gusto mo talaga mapansin sa kalsada, pucha, eto na yun dude. As in sobrang ingay nito. Given na hindi meron pa akong catalytic pero grabe siya sumigaw, as in super. Kasi ang taas nga ng rev limit niya so para tumulin ka, kailangan taas mo yung rev mo. And sobrang ingay niya. As in, coming from a 1,000, pero hindi siya yung ingay na brusko. Medyo matining siya, pero hindi kasing tining ng 2.5R. Kasi yung 2.5R, grabe talaga yung tining nun. So initial impression, ano pa ba? Nakaka-enjoy siya gamitin, oo, para sa akin. Parang mas na-enjoy ko siya sa 1,000 ko, kasi yung 1,000 ko ang haba ng gear. Hindi ko masyadong malaro yung gears pag nasa traffic. Puro 1, 2 lang. Kasi first gear pa lang, grabe, 152 na. So sobrang haba talaga nun. So ang ganda lang nito kasi mas na-enjoy ko siya i-drive. I mean, akin lang yan na-enjoy ko siya i-drive. Lalo given na magaan, and ang dali niya sa i-maneuver, isingit-singit sa traffic din, napakadali niya gawa ng magaan nga siya. Na-try ko na rin ito ng high speed once, parang 200 lang ata, and sobrang stable niya, hindi siya nag-wiggle. Grabe, sobrang good. And sa ngayon kasi ang habol ko na lang is yung yung tunog ng inline 4 hindi na yung power, parang wala na, sawa na ako sa pabilisan
Mas gusto ko kasi ngayon yung cornering. So grabe laki ng kaibahan. Kailangan mo siya full gas para lumakas siya. Pero ang huling gas consumption test ko dito is 20 kilometers per liter. So I think sobrang tipid na niya para sa inline 4. Although yung sa CB ko ganun din yung ano ko eh, yung gas consumption ko eh, 20 kilometers per liter. Minsan nga nagte-22 pa pag long drive. Pero ewan ko dito, yung 20 kilometers per liter ko kasi back yun eh. Kasi talagang sagad yung 1, 2, 3 ko eh. Hindi siya ganun kalakas sa torque. So talagang hindi ka kakabahan pagka drive mo siya. Ang downside lang ang downside lang para sa akin dito is, para sa akin masyadong manipis nga yung gulong. Hindi siya nakaka-intimidating tingnan. Para ka hindi naka big bike actually. Kasi laban dito sa likod is 160. Parang 160 lang. 160, 60, 17. So typical 400s na size ng gulong. And yung fairings niya, wala siyang sariling identity. I mean, para lang siyang ZX25R na nilakihan mo yung makina. Kasi yung mukha ng ZX6R medyo palapad. So ito medyo patangos, palaki, patangkad, parang ganun. Ay naku naman, si tatay tawid lang ng tawid. So para sa akin, baka makip natin to ng medyo matagal. Depende sa sitwasyon ng buhay. Sarap gamitin. Hindi ko matetesting sa NLEX ngayon eh, kasi madami akong asikasuhin. Siguro sa ibang video na lang. Pero believe me guys, sobrang pogi nyo dito, as in ang daming papansin sa inyo sa kalsada. Hindi lang dahil sa tunog, kahit nakahinto ko ka, malakas talaga dating niya pag sports. So andito na tayo.